Dati ang kalaban natin mga dayuhan at marami tayong mga ninuno ng mga namatay para ipaglaban ng ating katarungan, yung ating independence, yung ating kasarinlan. Pero ngayon nga, mga lokal na tao, mga politiko ang nagpapahirap din sa atin. Sa pagunita ngayon ng ating araw ng kalayaan, paano ho ba ninyo maisasalarawan ang kalayaan dito sa ating sa kasalukuyan nating sitwasyon ngayon dito sa ating bansa? Okay, taon-taon sineselebrate natin itong ating kasarinlan, araw ng kasarinlan. Pero ang masakit nito, ang tanong ay, are we truly free? Are we truly liberated? The sad question, the sad answer is hindi. Dahil sa nangyayari sa bansa natin ngayon, lumalabas na parang lumipat lang sa mga lokal na mga colonizer ang nangyayari sa bansa natin ngayon. Maraming mga mahihirap, meron pa rin injustice sa ating bansa. Okay? Tapos maraming mga korupsyon na nangyayari. So ang mga namumuno sa atin, lalo ang ating mga politiko, ay ilang pamilya lamang. So habang ilang pamilya, ilang mayayaman, ang yumayaman, yung mga kawawayan natin ay tuloy pa rin naghihirap. Yan ang masaklap dito. Opo, baga tayo hindi malaya mula sa mga politiko. Tayo, mga Pilipino rin ho ba ito? General, tama ba? Dahil tayo pinaglaban natin ang ating kalayaan mula sa mga dayuhan. Pero ngayon parang iba na. Anong masasabi po ninyo, General? Tama yun, dati ang kalaban natin mga dayuhan at marami tayong mga ninuno ng mga namatay para ipaglaban ng ating katarungan, yung ating independence, yung ating kasarinlan. Pero ngayon nga, mga lokal na tao, mga politiko ang nagpapahirap din sa atin. Opo. Gaano ho kahalaga yung papel naman po ng mga uniform personnel sa pagpapanatili ng kalayaan po natin at siyempre yung soberanya ng Pilipinas? Okay, pagka tinatawag natin soberanya, itong ating national integrity, yung ating sovereignty, malaya tayo ngayon sa mga sumasakop sa ating mga dayuhan, pero sabi ko nga, tayo ay hindi lubos na nakawala dito sa ating independence dahil nalipat lamang sa mga lokal o yung mga Pilipino rin ang nag-aapi sa atin. Ngayon, yung mga sundalo natin ay of course meron silang mandato to protect the country, external threats, ganyan. Pero ngayon, nalalagay sila sa mga challenge na dapat protektahan talaga nila ang ating mamamayan. Hindi lamang protektahan ng Estado, kundi protektahan ng mamamayan sa mga nangyayaring kaguluhan dulot nitong matinding korupsyon na nangyayari sa ating bayan. Pero itong mga politiko, itong mga opisyal ng gobyerno na nasasabi po natin na baga ito yung banta sa kalayaan ng ating bansa, ay may impluwensya ho ba yung mga dayuhan din? Naiimpluwensyahan itong mga Pilipino, mga politiko, mga lider, opisyal ng gobyerno sa ating bansa, kaya nagkakaganito po tayo? Wala ring mga direct na pagkikialam sa ngayon ang mga ibang bansa. Pero siyempre may mga impluwensya sila diyan dito sa ating mga oligarkiya. Dahil ang nangyayari dito sa atin, sa bansa natin, lahat ng mga malalaking negosyo ay hawak ng mga oligarkiya. At may mga may mga link, direct at saka indirect link yan sa mga ibang bansa tulad ng US, China. Opo. Bilang isang Pilipino, papaano ho ba maipapakita ng mga ordinaryong Pilipino yung kanilang pagmamahal sa ating bayan, pagtatanggol po sa ating sa kalayaan po ng ating bansa? Bilang mga Pilipino, dapat tayo ay magkakaisa, tayo nagtutulungan, na tayo ay sinusunod natin ang mga batas, okay?
Pero ngayon dahil dito nga sa matinding korupsyon, dahil sa matinding pagnanakaw, dahil sa mga pananamantala ng ating mga leader, ay dapat magkaisa rin tayo kasi karapatan natin yon para ipaalam sa kanila, ipaalam sa buong bayan na dapat managot itong mga taong nagnanakaw sa bayan. Ito nga matinding issue ngayon sa ating kasarinlan. Opo, marami na hubang mga kabataan ngayon na General, nakikita ho ninyo batay po sa inyong mga napapansin, no? Na aware at talagang tumatayo, may prinsipyo na handa pong ipaglaban ang ating bansa, ang ating konstitusyon, laban po dito sa mga abusado pong mga individual, lalo na dito pa sa ating bansa. Okay, dito sa nangyayari sa atin ngayon, itong laban sa korupsyon. Matindi, hindi lamang ordinaryong korupsyon to matinding korupsyon. Ang masakit nito, itong ating mga kabataan, hindi tulad sa ibang bansa na aware sila at talagang sila mismo ang namumuno at nangunguna dito sa mga laban na ito sa korupsyon. Okay? Ito ngayon, unfortunately, kami mga retired mga military and other uniform personnel ang nangunguna dito sa pamamagitan ng aming asosasyon or aming kilusan, United People's Initiative. So, inikayat natin ang mga kabataan na dapat sila nga ang manguna dito sa laban na ito dahil laban ito hindi lamang sa pang-araw-araw kundi laban to sa kanilang kinabukasan. Opo, So opo. ngayon, lumalabas sa social media na meron ng may mga naghihikayat na ng kapwa nila mga kabataan, mga youth groups sa iba-ibang lugar sa bansa para lumabas at ipakita ang kanilang hindi lang pagkamuhi, kundi galit din dito sa matinding korupsyon na ito. Opo, paano po yun babalansin, bako ko ipasa kay Partner Admar, paano po yun babalansin ng isang kabataan na yung kanyang sinasamahan o pinagkakaisahan na grupo ay hindi sa ibang kampo na iba pong ideolohiya. Ang sinasabi ko po na ma-recruit po sila ng mga makakaliwang grupo at itong mga teroristang grupong ito, General. Okay, yung mga sa mga kaliwa naman, ibang agenda yon, ibang ideolohiya yon, di ba? Komunista yon komunismo di ba? Yung komunismo na yan, matagal ng obsolete na ideology na yan. In fact, yung mga bansang kung saan nangunguna yung komunista noon, Russia, China, wala na yun kapitalista na ngayon. Yung kanilang economy ngayon ay hindi naman komunista kundi kapitalista na. Ngayon, ang sinasabi natin dito sa panawagan dito sa anti-corruption na ito ay ibang laban ito. Hindi ito laban ng ideolohiya kundi laban ng pananagutan, laban ng pagkamuhi dito sa mga korupsyon na ito na nangyayari sa ating bayan.